Hi everyone. So we're back with another video about travel. So travel tips na naman ito guys, and it's about e-travel. I know there's a lot of you na mga first-time travelers na manonood nitong video na to, and some nakapag-travel na before and they're still wondering if we need to fill out e-travel. And the answer is yes. Kailangan po nating fill upan ang e-travel na makikita natin online. So bakit nga ba? So, marami kasing mga nagtataka at nagsasabi, nagtitip sa mga first-time travelers. Sinasabi nila na hindi naman daw kailangan yung e-travel. Hindi naman daw yun importante dahil hindi naman daw hinahanap ng immigration officer or ng IO kapag sila ay dumadaan doon kapag lalabas ng bansa. Actually, ang e-travel po ay yung mga nakaraan na years nung hindi pa po uso ang mga electronic, mga data ganyan, ay, ang ginagamit po natin mga manual cards. Arrival cards and departure cards ang ginagamit natin sa airport. Yung e-travel, from the word itself, so electronic na siya. Ibig sabihin ay, very convenient natin siyang mafi-fill upan bago tayo umalis. Actually, ang e-travel po puwede na po natin 'tong gawin 72 hours before our flight. So, kunwari ang flight natin ano ba ngayon, Tuesday ngayon. So, kunwari ang flight natin ay sa Thursday. So, today puwede na po tayong mag-fill up ng e-travel. So, ang e-travel po na fi-fill upan natin ilalagay ko dito yung, link dito sa video. So, punta lang kayo dun or if nawawala naman kayo at hindi ninyo makita, you can just type it in Google. So, ilagay nyo lang e-travel gov or e-travel Philippines, gano'n. Iyon lang naman I think ang e-travel for now. So, yun. I-Google nyo lang ang e-travel at lalabas po yung website kung saan ay kayo ay gagawa ng account for your travel account. And then, kung family po kayo, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-add yung mga family members niyo. So, kunwari po ako, meron akong e-travel account. Yung husband ko, may sarili rin siyang e-travel account. Kasi kapag nagta-travel siya mag-isa, so may sarili siyang e-travel account na gagamitin. Ako naman, ako yung merong e-travel din na sarili ko. Tapos, under sa akin, nilagay ko yung mga anak ko. Kasi kapag magta-travel kami, syempre, ako ang mother. So, yung mga anak ko na under sa akin, doon sa account ko. So, nilagay ko sila doon. And then, every time na magta-travel kami, ay maglalagay lang ako ng new travel declaration. So, mag-fill out lang ako ng new travel declaration at ilalagay ko yung mga details ng aming flight, ng travel namin. So, makikita nyo naman lahat doon. Yung flight number, kung kailan ang alis ninyo, kung kailan ang balik ninyo, place to stay, which is the hotel or Airbnb na inyong ipagche-check-inan. So, inyong binook. So, lahat po ng makikita natin sa e-travel ay makikita po yan ng immigration officer. Once na-scan yung passport natin, lalabas po yung details ng e-travel. Ngayon, bakit ba sinasabi ng iba na hindi daw hinahanap ng immigration officer ang e-travel? Natural, hindi nila hahanapin yan kasi nga kapagka scan ng ating passport ay lalabas na yung mga details. So, whatever details na nilagay ninyo doon sa e-travel na finilapan ninyo, yun ang magiging basis ni IO. Kaya tinatanong ng madami yung ibang mga travelers, especially first-time travelers, ay gustong malaman ni IO kung tama ba, kung nagbabangga pa yung details na nilagay nila doon sa e-travel. So, kumbaga kino-confirm lang ni IO sa atin. So, kunwari, ang nilagay mong date of return mo sa Pilipinas ay January 30. Pero, nandun sa e-travel mo, nilagay mo January 30. Pero nung tinanong ka ni IO, sinabi mo January 31. So, nagkaiba na, di ba? Nalito na. So, kaya maghihingi niya ng proof sa'yo si IO, like your itinerary, yung ticket mo, ganun. So, i-check niya yon. So, kailangan lahat ng details na ilalagay mo doon sa e-travel mo ay tama. Doon sa mga binook mo, doon sa flight mo, flight ticket mo, ganun. Ano nga ba ang mangyayari kapag
wala tayong e-travel. So ito na-try na namin 'to, hindi ito joke-joke. So kapag walang e-travel ang isang tao, ay pa-gagawin kayo on the spot. Hindi naman sa walang e-travel, pero si mama kasi nung trip namin sa Bangkok, ang gumawa ng e-travel niya yung kapatid ko. So ako kasi ang e-travel ko ang sinama ko lang si Gianna nung nag-Bangkok kami. Kaya lang nung time na nasa IO siya, nahirapan siya kasi hindi daw makita nung IO yung e-travel niya. So pagka-scan ng passport niya walang lumitaw na travel declaration. So, ang ginawa ay on the spot. So, natagalan si mama doon. So, nakalagpas na kami ni Gianna, yung kapatid ko tapos na siya. Si mama na lang ang naiwan. So, ang ginawa, since hindi nga niya kaya kasi magkahiwalay kami ng pila. Nandun kasi siya sa pila ng senior. So, priority lane siya. Ako, hindi naman ako pumila na sa senior. Kasi, ganito kasi yan eh. Sa IO, pipila kayo. So, isang pila. Especially sa Clark. Sa Clark kasi konti lang talaga ang IO diyan, eh, at saka ang pila sa Clark konti lang. So, very convenient talaga lumabas ng bansa sa Clark. So, kung sino na yung mataon na IO na wala ng kunwari kakatapos lang nung nauna, so pagkatapos free na yung IO, tatawagin ka na. So, hindi ka puwedeng mamili talaga ng IO. So, si mama nakapila siya doon sa senior lane, so ako naman do'n ako. So, tinawag ako ng IO kasama ko si Gianna. So, tapos na kami and then si mama, nandun pa siya. So sabi ko, "Bakit?" Kasi daw pala hindi makita yung i-travel niya. So yung kapatid ko nakalabas na, eh. Ang ginawa na lang nakiusap na lang kung puwedeng bumalik siya kasi hindi kaya ni mama gumawa. Data yun and ang hina ng data, aminin natin mahina ang data sa immigration kasi you're not really supposed to use your phone sa immigration. So ayun, pinagawa si mama on the spot. Siguro mga 2 minutes silang gumagawa dahil ang hina nga ng data, yung kapatid ko yung nagre-register sa kanya. Ayun, finally naka-ano na siya, naka-pass na siya ng immigration. Although wala naman talagang question sa kanya kasi nga senior and nakita naman na may companion kami. And, sa e-travel declaration niyo pala, kailangan niyo ilagay kung meron kayong companion. So, kunwari naglagay kayo na wala kayong companion ta's meron pala kayong kasama in real life, so baka matanong kayo ng immigration at madulas kayo, masabi niyo. So, make sure na kung anong ilalagay ninyo na information sa e-travel ninyo ay tama. Kasi yun ay iwas sa mga further questions pa ng IO kasi 'pag hindi nagbangga yung details na sinulat na nilagay ninyo doon sa e-travel, ay for sure mako-question kayo. Yung iba naman tinatanong kailangan pa daw bang gumawa ng e-travel pauwi ng Pilipinas. So kunwari nasa Hong Kong sila, pauwi ng Pilipinas gagawa pa daw ba ng e-travel? Abay oo, 'di ba sabi ko nga kanina sa umpisa, yung e-travel ay simplified, most convenient form of the previous cards na departure and arrival cards na fini-fill-upan natin. Kung matatandaan ninyo if nakapag-travel na kayo before the pandemic, ang ginagawa natin yung mga departure cards, fi-fill-upan natin 'yan bago tayo pumasok ng immigration. So, tandang-tanda ko pa 'yan. Dahil naha-hassle ako, dahil ako ang nagfi-fill up lahat ng mga cards namin. So, kapag family kayo, imagine kami family of 5 magta-travel kami without e-travel at magfi-fill up kami ng cards. Ay, grabe. Abutin ako ng siyam-siyam dahil ako nagsusulat sa mga bata, hindi naman sila marunong mag-fill up nun. So, ayun. So, bago ka pumasok ng immigration noon, fill up ka ng embarkation card ng, disembarkation card, tama ba? Disembarkation or yung departure card. So, yun ang ibibigay mo kasama ng passport mo at saka boarding pass mo sa immigration officer. Ngayon, ginawa na lang siyang simplified. You can fill it out 72 hours prior to your departure. Mas madali, hassle-free, hindi ka na magsusulat sa airport. And noon, pag pauwi ng Pilipinas, may inaabot na mga cards yung mga flight crew, yun, yung arrival card na fill-upan mo pauwi ng Pilipinas. So, may mga declaration, ganyan-ganyan. So, ginawa lang simple, 'di ba? Ano pang hahanapin natin? Na andun na eh, nasa bahay ka, bago yung flight mo, gawin mo na. Huwag mo nang paabutin sa airport. Kasi hindi nga yan hahanapin dahil meron ka. Hahanapin yan kapag wala ka. Oh, ayan. I hope ay naliwanagan kayo sa mga pinagsasabi ko about sa e-travel kasi totoo naman guys. Until now, meron at meron pa ring mga nagtatanong kung kailangan bang gumawa ng e-travel paalis ng Pilipinas.
Pero mas madaming nagtatanong kung kailangan pa daw bang gumawa ng e-travel pauwi ng Pilipinas. And again, yes, kailangan po natin gumawa unless na ibalita 'yan. Kasi for sure ibabalita 'yan. Kung hindi na natin kailangan gumawa ng e-travel, kung hindi kayo nanonood ng balita sa TV or sa YouTube, manood kayo or manood kayo ng mga posts or basahin niyo yung mga posts sa social media. Of course, meron kayong Facebook, meron kayong Twitter. Twitter nga ba? Meron pa bang Twitter? Hindi kasi ako naggaganon, eh. Meron kayong TikTok, ayan. So, lahat ng post sa social media makikita niyo 'yan kung hindi na kailangan ng e-travel. But as of now, kailangan po natin, lahat po ng lalabas ng Pilipinas at papasok ng Pilipinas ay kailangan po natin ng e-travel. So, enjoy niyo na yung travel niyo hassle-free, 'di ba? Kaysa naman sa nandun kayo sa immigration, kailangan niyo mag-fill out ng e-travel, 'di ba? Grabe, sobrang hassle dahil ang hina ng data dun. Thank you so much for watching. So, sana naluwanagan nga kayo dito sa inexplain ko about e-travel. And if meron kayong questions, just comment down below. And ayun, so kung meron pa tayong mga ibang tips about travel, ipopost ko lang ulit dito. Thank you and please don't forget to subscribe on our channel.